Breaking news! China, nanghihina na nga ba? US Commander, sinupalpal ang China at ipinagtanggol pa ang Pilipinas. Matapos ang Typhoon missile system na inilapag sa Luzon, ngayon naman, F-35 fighter jets na ang idineploy sa bansa. Unang beses ito sa kasaysayan at hindi basta jet lang. Ito ang pinaka-advanced na stealth fighter ng US. Habang ang China, hindi mapakali, nagpakawala pa ng missile test sa Pacific. Pero teka, bakit sunod-sunod ang galaw ng US sa Pilipinas? Bakit tila binabakuran tayo ng mga makabagong armas? Habang lalong umiinit ang tensyon, unti-unti na bang hinahanda ang Pilipinas sa posibleng digmaan? Mga kahistoryador, isang matapang na pahayag ang binitawan ng isang mataas na opisyal ng militar ng Amerika. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, tahasang sinabi ng US Pacific Fleet Commander na si Admiral Stephen Coeller na bigo ang China sa tangkang pananakot sa mga karatig bansa nito sa South China Sea. Sa isang forum na ginanap sa Maynila nitong Biyernes, ipinahayag ni Admiral Coeller na kahit pa palala ng palala ang mga taktika ng China gaya ng ram sa mga bangka, pagbomba ng water cannon, paggamit ng laser at iba pa, ay hindi pa rin ito napapayuko ang mga bansang may karapatan sa mga pinag-aagawang teritoryo. Anya, hindi nagtagumpay ang China na gipitin ang mga bansa gaya ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Indonesia para isuko ang kanilang karapatan sa dagat. Sa halip, mas lalo pang tumibay ang paninindigan ng mga bansang ito na ipaglaban ang kanilang soberanya. Binigyang diin ni Coeller na China has failed to intimidate Southeast Asian claimants into surrendering their sovereign rights. Tahasang pinuri ng US Commander ang Pilipinas sa pagbubunyag ng mga agresibong kilos ng China sa dagat. Inilahad niya ang kagitingan ng bansa sa pagpapalabas ng mga video at ebidensyang nagpapakita ng pagmamalupit ng mga Chinese Coast Guard, kabilang na ang matitinding water cannon, laser na nakakapinsala sa paningin at halos pagbangga sa mga barko ng Pilipinas. Ayon pa kay Coeller, we've seen a laudable resilience and resolve to defend their maritime rights in the face of mounting pressure. Hindi rin anya nagpatinag ang Indonesia, Malaysia at Vietnam. Sa halip na umurong, mas pinatatag pa nila ang kanilang operasyon sa kani-kanilang exclusive economic zones. Tuloy-tuloy ang pagmimina nila ng langis at gas sa kabila ng panggigipit ng Beijing. Sa kanyang talumpati, mariing ding ipinahayag ng Admiral na ang misyon ng Pacific Fleet ay malinaw at iyon ay pigilan ang anumang agresyon sa rehiyon kasama ang mga kaalyadong bansa at kung kinakailangan ay handang lumaban. Binigyang diin din niya na hindi sila papayag na may bansa gaano man kalakas ang mananakot o mamimilit ng iba. Ang US Pacific Fleet ay laging nakahanda ayon sa kanya upang magpakita ng tapang at pagtutulungan kasama ang mga kakampi sa rehiyon. Isa pang mahalagang punto na binanggit ng US Commander ay kahalagahan ng deterrence o pagpigil. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi pa lumalala sa gyera ang sitwasyon. Dahil dito, nananatiling bukas at ligtas ang kalakalan sa karagatan na napakahalaga hindi lang sa Asya kundi sa buong mundo. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng mga opisyal ng China sa mga pahayag na ito ni Coeller. Pero sa mga nauna ng pahayag ng Beijing, palagi nilang sinasabi na hindi dapat nakikialam ang Amerika sa mga issue sa South China Sea dahil isa raw itong Asian dispute na kaya namang ayusin ng mapayapa. Gayunpaman, hindi nagpaawat ang US sa pagpapakita ng suporta sa mga bansa sa Southeast Asia. Para sa kanila,
Hindi ito simpleng usapin ng agawan sa lupa o dagat, kundi isa itong hamon sa freedom of navigation o malayang paglalayag at sa pagsunod sa batas internasyonal. Kasunod ng matapang na pahayag ng US Commander laban sa China, panibagong galaw naman ang ginawa ng Amerika dito mismo sa Pilipinas na muling nagpapainit sa tensyon sa West Philippine Sea. Mga kahistoryador, matapos ang matagumpay na pagde-deploy ng makapangyarihang Typhoon missile system noong Abril, isang bagong hakbang naman ang isinagawa ng Amerika. Sa kauna-unahang pagkakataon, idineploy na nila ang kanilang pinaka-advanced na fighter jet, ang F-35 Lightning II sa bansa. Lalo lang itong ikinabahala ng China na ngayon ay muling nagpapakita ng nerbiyos at pagpapalakas ng puwersa. Dumating ang F-35 stealth fighter jets sa Clark Air Base bilang bahagi ng Pope Thunder 25-2, isang malakihang joint air drill sa pagitan ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force, kung saan umabot sa mahigit 2,500 ang kabuang personnel na kalahok sa pagsasanay na ito na nagsimula noong July 7 at tatagal hanggang July 18. Ayon sa US, ang layunin ng deployment na ito ay hindi lang basta pagsasanay, kundi pagpapalalim pa ng kooperasyon at pagpapakita ng pagkakaisa para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Isa itong direktang sagot sa patuloy na agresyon ng China sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Hindi maikakaila na unti-unting nagiging frontline state ang Pilipinas sa pagitan ng girian ng Amerika at China. Ayon sa mga eksperto, ang posisyon ng Pilipinas bilang bahagi ng First Island Chain kasama ang Taiwan at Japan ay kritikal sa estratehiya ng Amerika sa pagtugon sa mga banta sa rehiyon. Sa katunayan, sinabi ni US Lieutenant Colonel Brian Masler na ang deployment ng F-35 sa bansa ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na hindi papayagan ang sinumang bansa na manakot o gumawa ng hakbang na lalabag sa kalayaan ng iba. Ayon sa kanya, ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific ay dapat pinangangalagaan, hindi lang basta tinatamasa. Kasama sa mga air assets na inilabas ng Philippine Air Force para sa drill ay ang FA-50 fighter jets, A-29B Super Tucano attack planes at iba't ibang klase ng helicopter gaya ng Black Hawk at AW-109. Samantala, ang US naman ay nagdala ng kanilang pinakapinagkakatiwalaang fighter jet, ang F-35, na kilala hindi lamang sa bilis at stealth capability, kundi sa kakayahan nitong magdala ng modernong armas at makipaglaban sa iba't ibang uri ng banta. Sa unang araw pa lamang ng drill, naganap na agad ang sabayang paglipad ng FA-50 ng Pilipinas at F-35 ng US sa loob ng ating exclusive economic zone, na isang malinaw na mensahe na ang dalawang bansa ay handang magsanib puwersa para sa seguridad ng rehiyon. Pero ito na nga ba ang sagot sa patuloy na panggugulo ng China? Kung matatandaan, noong Abril din ngayong taon, sinabi ng Chief of Staff ng AFP na si General Romeo Browner na kung sakaling pasukin ng China ang Taiwan, malamang ay madadamay ang Pilipinas dahil sa lapit ng ating lokasyon, lalo na sa Batanes na malapit sa Bashi Channel, na isang napakahalagang daanan ng mga barko at eroplano sa pagitan ng South China Sea at Pacific Ocean. Dagdag pa rito, noong nakaraang taon, pinayagan na ng Pilipinas ang US na magdagdag ng 4 pang military access sites sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kaya ngayon ay 9 na ang kabuuang bilang ng mga base militar sa bansa na pwedeng gamitin ng Amerika para sa mga pagsasanay at operasyon. Malinaw na ito ay hindi ikinatuwa ng Beijing.
bago pa man ang F-35, nauna nang ikinabahala ng China ang paglalagay ng US ng Typhoon missile system sa Luzon, isang long-range missile na may kakayahang tumarget ng mga barko at iba pang banta sa dagat. Tumugon ang China sa pamamagitan ng pagpapalipad ng kanilang intercontinental ballistic missile mula sa Hainan Island bilang pagpapakita ng lakas. Ngunit kahit mahigit isang taon na ang lumipas, hindi pa rin inaalis ng US ang nasabing sistema mula sa bansa. Makikita na ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika ay hindi na basta simboliko. Taon-taon ay may malawakang palikatan exercises, may aprobadong pagbili ng 20 F-16 fighter jets at mas aktibong intelligence sharing. Para sa China, ang ganitong kooperasyon ay malinaw na banta, kaya't patuloy itong naglalabas ng pahayag na nagpaparatang sa Amerika ng destabilization ng rehiyon. Ngunit para sa marami, ito ay pagpapakita lamang na hindi na dapat ipagwalang bahala ang bantang dala ng China. Hindi rin ito usapin ng panig-panig, kundi ng pagtindig para sa soberanya, kalayaan at kapayapaan sa rehiyon. Mga kahistoryador, sa muling pagdating ng F-35 sa Pilipinas, malinaw na pinapakita ng US at ng ating bansa na hindi tayo uuro sa anumang uri ng pananakot. Sa patuloy na pag-init ng tensyon sa karagatan, tanong ng marami, ay handa na nga ba tayo kung sakaling magkatotoo ang banta ng digmaan? At sa tingin ninyo, dapat pa bang palalimin ang kooperasyon natin sa US? O dapat nating sikaping maging mas independent sa sarili nating depensa? Drop your thoughts sa comment section below. At kung na-enjoy nyo ang ganitong klaseng usapin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell